ay parang isang mabagsik at kulay orange na mata sa langit. At ang lupa sa kagubatan ay bitak-bitak na at tuyo. Panahon noon ng matinding tagutom. Habang ang mga ibon ay masyado ng pagod para umawit at ang mga usa naman ay unti-unting nangangayayat, si Matsing ay masigla at may talbog pa ang bawat hakbang. Sa kaibuturan ng mystical na bangin, nakatagpo si Matsing ng isang himala, isang lihim na prutasan na lubhang sagana sa mabibigat na mangga, saging, malutong na mansanas at mga lunti ang gulay. Ngunit hindi tumakbo si Matsing para ibalita ito sa kanyang mga kaibigan. Sa halip, ibinulong niya sa sarili. Kung sasabihin ko sa kanila, mababawasan ang para sa akin. Dapat akin lang ang lahat ng ito. Araw-araw, patagong umaalis si Matsing, bit-bit ang mga walang lamang sako at bumabalik na hila-hila ang mga ito, punong-puno at mabigat. Isang hapon si Porky na porcupine na bakat na ang mga tadyang sa manipis at madaming balahibo ay nakita si Matsing na nahihirapan sa paghila ng isang dambuhalang sako. Hoy Matsing, may hinang tawag ni Porky, mukhang mabigat yan, tulungan na kitang magbuhat ng kung ano man ang nasa loob niyan. Napatalon sa gulat si Matsing, muntik na niyang mabitawan ang sako. Hindi, wag kang lalapit. Ano lang to, mga tuyong dahon. Oo, malutong at lumang mga dahon. Inaayos ko kasi ang higaan ko, kailangan medyo malambot. Mukha kang napakalusog para sa isang taong dahon lang ang kinakain. Puna ni Porky sabay tunog ng kanyang tiyan na sobrang gutom. Sa tubig lang to, Porky. Umiinom kasi ako ng 10 galon kada araw at nag-jumping jacks pa. Pagsisungaling ni Matsing, sabay karipas ng takbo palayo. Hindi makatulog si Porky ng gabing yun. Kumakalam ang kanyang tiyan dahil sa gutom. May paraan pa siguro, bulong niya. Kinaumagahan, nakita niya si Matsing na gumagapang patungo sa bangin. Tahimik na sumunod si Porky, nagtatago sa likod ng mga natuyong halaman. Nalaglag ang panga niya nang marating nila ang nakatagong lambak para itong isang paraiso ng kasariwaan. Pinanood niya kung paano lang kinain ni Matsing ang kailangan niya. Pinupwersa nitong pitasin ang bawat hinog na prutas mula sa mga sanga at isinisiksik sa mga sako hanggang masaid ang mga puno. Sinundan ni Porky si Matsing pabalik sa kubo nito at sumilip sa bintana. Ibinabaon ni Matsing ang mga bunton ng sariwang karot at kamote sa isang malalim na hukay at tinatakpan ang mga ito ng dahon ng saging. Matsing! Sigaw ni Porky habang naglalakad palapit sa kanya. Paano mo nagawa to? Nagugutom ang mga kaibigan natin tapos ikaw, binabaon mo ang pagkain na parang basura. Nagpakita ng ngipin si Matsing. Ako ang nakatuklas nito. Akin ito. Maghanap ka ng sarili mong kagubatan, Porky. Kinaumagahan, napuno ng tunog ng pag-iyak ang kagubatan. Ang pamilya ng oso ay nakaupo sa alikabok, masyado nang mahina para kumilos. Si Matsing naman ay nakaupo sa isang mataas na tuod sa malapit. Palakas nang hinangat-ngat ang isang hinog at makatas na bayabas. Ang bango nito ay nagpapahilo sa ibang mga hayop. Ipinagkakait niya ang lahat. Isinisigaw ni Porky sa karamihan. May bodega ng prutas si Matsing at may hukay pa na puno ng gulay. Nagsisugod ang mga hayop sa bahay ni Matsing. Tumayo si Matsing sa may pintuan, humaharang sa daan. Magsilayas kayo! Akin to! Sa gitna ng tulakan, isang salansang na mga sako ang natumba. Nagulong sa lupa ang mga gintong saging, mapupulang mansanas at matatabang kamatis. Napasinghap ang mga hayop. Pinangunahan sila ni Porky sa likod bahay at tinanggal ang takip ng nakatagong hukay na nagsiwalat sa nakabaong kayamanan. Akin ito! Tili ni Matsing, pulang-pula ang muka. Hindi ko problema kung nagugutom kayo. Hindi kayo ang nakahanap nito kundi ako. Tumigil ang mga hayop. Hindi nila siya nilabanan. Hindi nila kinuha ang pagkain. Tinignan lang nila siya gamit ang kanilang mga matang lundo at malungkot. Isa-isa silang tumalikod. Tayo na. Malumani na sabi ni Porky, nanginginig ang boses. Ang busog na tiyan ay walang silbi, kung hungkag naman ang puso. Naiwang mag-isa si Matsing sa kanyang bakuran, napapaligiran ng mas maraming pagkain kaysa sa kaya niyang ubusin sa loob ng 1 taon. Ang katahimikan ay mas masakit pa sa tenga kaysa sa mga sigawan kanina.
Tinignan niya ang sanggol na kuneho na kahit umiyak ay wala ng lakas habang karga-karga ng kanyang ina palayo. Biglang naalala ni Matching ang nakaraang taglamig. Naalala niya ang pagkakataong nahulog siya sa ilog at sinagip siya ng pamilya ng oso. Naalala niya noong may mabagsik na tigre na pumaroon sa kanya at si Porky kasamang iba pa ay tinaya ang kanilang buhay para lang itaboy ang dambuhala. Iniligtas nila ako, bulong ni Matching. At ako, hinayaan ko lang silang magutom. Isang mainit na luha ang gumuwit sa pisngi niyang may bahid ng katas ng prutas. Sandali! Tili niya, huwag kayong umalis! Huminto ang mga hayop. Tumakbo si Matching patungo sa kanila. Natitisod pa sa sarili niyang mga sako. Patawad! Patawarin niyo ako. Naging halimaw ako. Sa sobrang takot kong magutom, nakalimutan ko kung paano maging isang kaibigan. Pinuwat niya ang 2 malalaking kahon ng papaya. Porky, tulungan mo ako. Dalhin mo ang lahat sa bangin. May sapat na pagkain para sa ating lahat. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Nang hapong iyon, ang lihim na prutasan ay hindi na lihim. Naging pook ito ng tawanan at kagalakan. Si Matching ang pinakamabilis kumilit sa lahat. Umaakyat siya sa pinakamatataas sa sanga para ihagis ang pinakamagagandang prutas sa mga batang naghihintay sa ibaba. Napagtanto niya na ang saging ay mas matamis pala kapag kinakain mo kasama ang isang kaibigan kaysa sa kinakain mo itong mag-isa sa sulok ng kadiliman. Ang aral ng kwento, ang kasakiman ay nagbibigay ng masaganang hapag ngunit nag-iiwan ng rurok ng kalungkutan sa buhay. Ang tunay na kasaganaan ay hindi nasusukat sa dami ng ating iniipon para sa sarili, kundi sa dami ng ating ibinabahagi sa mga nangangailangan. The end.